Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iibigin ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyayari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri sa namin, Panginoong Jesucristo. Hello. Hello. Okay ba kayo? Ayos na. Okay lang. Mainit, ano? Talagang, yun pa, nakikita ko kanina bago magsimula yung isang medyo maayos pa. Ano pa? Pero ngayon, unti-unti lang nahahat na sa makapalang foundation. Anyways, pwede mo bang magkwento? Pwede po. Huwag na magtatanong. Hindi na pwede. Tanong naman. Okay lang ba? Okay po. Ay, mukhang ayos na talaga eh. Huwag lang daw magtanong. Naalala mo lang, mayroong dalawang kaharian. Dati, mag-best friends ang mga tao. As in BFF. Kaso lang, minsan, nag-usap-usap, isa lang ang kanilang pag-usapan. Sino ang kahariang mas cute? So, hindi pumayag yung kabilang kaharian na mas cute yung kabila. Kasi kami ang mas cute. So, dahil doon, nag-away sila. At nagsimula mag-yera. Mag-yera. Matindi. Ang daming namatay. Ang daming nawalan ng pamilya, ng nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon, sabi ng dalawang hari, hindi na tama. Actually, pareho tayo. Ngayon, kailangan lang natin magkasundo. So, para mapigil na ito, para magkaroon ng kapayapaan, sabi ng dalawang hari, ganito na lang gawin natin para walang gera. Lahat ng mga sandata natin ay gawin na natin mga gobyerno. Kutsilyo, kutsara, tilo. Parang naalala. Pwede naman yun.
Diba? Bakal na toothpick. Para pwede hirap Pwede mo gamitin, bukas na, pang-pamilya. Diba? Ngayon, tinunaw na ng sandata, ginawang gobyerno, sabi ng dalawang hari, sa palagay ko, hindi na sila maglalaban ngayon. Pero, pagkatapos ng isang buwan, nabalitaan ng dalawang hari ng kanilang mga nasasakupan, nagkita naman at nag-away ng suntukan. So sabi ng dalawang hari, paano natin mariresolve? Sabi ng dalawang hari, ganito gawin natin, utulin ang lahat ng mga kamay para wala ng away. Pinutol. Pinadala sa orthopedic yung mga kamay. Sabi ng dalawang hari, palagay ko, mapayapa na. Isang linggo, 2 linggo, naging 3 buwan. Nagkaroon ulit ng away. Wala nang kamay. Ngayon, nagsipaan naman. Sabi ng dalawang hari, hindi na maganda ito. Wala nang gintong away ito. Kaya sabi nila, putulin ang lahat ng mga paa. Maliban sa mga may tinulot. So, pinutol lahat ng mga paa. Sabi ng dalawang hari, sa tingin ko, wala nang away sa ating mga nasasakupan. Sabi ng dalawang hari, tingin ko nga, hindi na sila magsusuntukan. Wala na silang kamay. Hindi na sila magsisipaan. Wala na silang paa. So, after 2 months na mapayapa, bigla na naman nabalitaan ng dalawang na nag-away na naman ang kanilang nasasakupan. Anong ginawa? Nagtilaan. Nagtinuran pa. So, ang lalaki ito na 1 kilometer away. So, hanggang ang hila, sabi ng dalawang hari, mukhang hindi titigil ang mga ito. Bigyan natin sila ng leksyon para mapanatili natin ang kapayapaan. Pinutol lahat ng hila at ipinadala sa restaurant para lengwa. Para kami makain din, nag-uwi ng Pinas. So sabi ng dalawang hari, sa tingin ko ngayon, wala nang gera, wala nang away, wala nang mapayapa na tayo. So 2 months, 3 months, wala nang gulo. After 6 months, nabalitaan na naman ang dalawang hari. Nag-away na naman ang kanilang nasasaksihan. Anong ginawa? Nagdinala. Ay talagang yung iba talagang luwa ang mata sa langit. Yung iba namula pa, adik na. So sabi, dukutin lahat ng mga mata. Dukutin, dukitin. Nila, tapos na yung kwento. Ayan, pag sa tao, dukot. Pag mata, dukit. Ang kapayapaan ba Diba? ay panlabas na. Dito sa kwento ito, lahat na ay ginawa para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Pero hindi ito binigil. Kasi ang kapayapaan ay hindi yung panlabas lamang. Para katulad yan, ang payaman ng lugar ninyo. Tahimik. Ay paano hindi maging tahimik sa sementeryo ka nakatira? Mapayapa ang bahay niyo. Tahimik, walang gulo. Kasi hindi nag-iinikan ang mag-asawa. Alam mo na mapayapa sila kasi nagmumurahan sila. Ngayon tahimik dahil na wala silang away. Dahil masama ang loob nila sa isa't isa. So, ang katahimikan ay hindi ibig sabihin kapayapaan. Ang walang kaayusan ay hindi rin ibig sabihin kapayapaan. So, ano ngayon ang kapayapaan? Ito
ang sinasabi ni Jesus na kapayapaan. Hindi mo makikita sa panlabas. Noong dumating si Jesus sa mundong ibabaw na ito, there was a great peace all over the Roman Empire. Ang tawag nila Pax Romana. The Roman peace. Why? Mapayapa lahat. Walang kumukontra. Walang nagwe-welcome. Bakit? Kasi sakop na nila lahat. So wala nang pwedeng kumontra. But it was not exactly peace. It was just suppressed. Kasi may galit pa rin sa kalooban ng mga tao. May sama ng loob pa rin sa kalooban ng mga tao. Now, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. At ang kapayapaan ito ay ang kapayapaan ko. Ano ngayon ang kapayapaan ibinibigay ni Jesus sa atin? Sabi nga, when there is God, there is love. When there is God, There's peace. there is also peace. See? Nakakaupo. Yung sinasabi ko. Sorry, ang sinamahan. Sorry. No? When there is God, there is peace. Kaya ito nga how are you going to attain peace? The peace that Jesus is offering. Ito po, there are 3 levels of peace. Una, peace with God. If someone is at peace with God, mayroon na siyang kapayapaan sa kanyang kalooban. Because the God of peace is in him or is in her. Kung mayroong Diyos sa pagkatao ko, kung mayroong Diyos sa pagkatao mo, hindi tayo maglalaban. Kasi ang Diyos, ang dala niya kapayapaan. Kung mayroong Diyos sa pagkatao ko, then therefore, hindi ko hahangarin ang kasamaan ng kapwa ko. Then there will be peace. See? Napakalawakan. There will be peace. That's why the first thing to do is to be at peace with God. Mahalaga po ito. Okay na na peace na kayo ng mahal mo. Kasi iniwanan mo na yung dalawa at siya na lang ngayon. Peace na tayo, baby. Yun pala, baby din yung tawag mo sa dalawa. So, baby one. Now, ito yun. Hindi ibig sabihin that you are exactly in peace. You have to be at peace with God. How? Be reconciled with God. And this is the offering that Jesus is trying to give us. Ano yun? Dinadala niya tayong palapit sa Diyos. At ang Diyos dinadala niya palapit sa atin. And He is trying, and He did it once, and He is doing it all the time. That Jesus reconciled us with God. Kaya nung magkaroon ng reconciliation, pagkakasunod ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon ng kapayapaan sa buhay ng tao. At naging maayos ang relasyon niya sa Diyos. Pero hindi nagtatapos doon. If you are already at peace with God, mayroon ka pang pangalawang gagawin.
You must be at peace with your neighbor. Peace na kayo ni God. Pero peace ba kayo ng mahal ni God? Diba? Are you at peace with your God? When you say yes, then are you at peace with your neighbor? Sumisimba ka lagi. Pag nakakita ka ng cross, nababaan ka. Nag-cross ka, nagdaan ay cross na paantantan ka. Sa traffic light yun. Ganun ka. At ganun mo kinikilala mo. Pero pag uwi mo sa bahay mo, nakita mo, anino niya. Anino niya. Anino pala ang sama na ng loob mo. Hindi pa nakita yung pagkakanya, alam mo na siya yun. Bakit? Yung anino niya walang leeg. Siya lang ang taong gano'n. Magkatugtong ang ulo niya at saka katawan niya. Nagalit ka, kaya pinag-aapakan mo anino niya. You are not at peace with your neighbor, with someone else. So the peace is not perfect yet. It's not perfect yet. God offers us peace, but He is challenging us. Be at peace with your neighbor. Same as love your God and love your Neighbor. Mga kapatid, ito po yun. Ang pangalawang tanong. Peace na ba kayo ng taong nakasakit sa'yo? Oo, bagay. Mamaya. Peace na kami. I slice him into pieces. Hindi madali. But the offering is there. When there is God, there is peace. Ngayon, sabihin mo, Lord, manahan ka sa buhay ko. But how can God live in you if there is no peace? Because His presence means peace. So ang tanong, may Diyos na ba talaga sa buhay mo at saka sa buhay ko? Kung hanggang ngayon, hindi pa rin mapayapa ang buhay mo, isa lang ang tanong, hindi pa ganap ang presence ni God sa buhay mo, sa buhay ko. Pangatlo, peace ka na kay God. Peace na kayo nung taong nakasakit sa iyo. Mayroon pang isa. With yourself, no? Are you at peace with yourself? Siguro tanong nyo, what? Mayroon bang gano'n? Mayroon. Example. Doktor. Magaling siyang doktor. Halos lahat ng pasyente niya napagaling niya. Pero nung nagkasakit tatay niya, siya mismo ang nandoon para asikasuhin ang tatay niya sa lahat ng kakayanan alam niya. Pero sa kanyang mga kamay, namatay ang tatay niya. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakaroon. Ang mahigit na naririnig sa kanya ay ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Na ang sarili kong ama